Ito yung gagamitin natin pang vlog. Sobrang ganda ng camera ng ating cellphone, guys. Shout out sa kumakain ng oy. Sobrang taba, oh. Mga kapatid, grabe. Sobrang taba. Diba? Oh my goodness! Sarap niya. Yan, guys. Welcome to my vlog, mga kapatid. Tara, kain tayo. Thank you, Lord. Ayan. Meron tayong oy. Paborito nating mata. May mata kanina eh. Naghiwalay na yung mata. Napa-extra sabaw ako. Mga kapatid, kain. Sarap. Guys, pangan ng oy. Kain tayo, mga kapatid. Usong ulam dito ngayon, oy, sa Taiwan. Parang ano? Parang bidbid. Tawag sa atin. Kain tayo. Meron tayong gulay. Yung kamote. Sarap. Ulo na isda. Kunting gulay. Sapat na sa akin. Pag ako lang isa, hindi na siya magluluto. Kung may matirang gulay sa gabi, painit ko na lang. Sabaw. Nagluto ako ng isda kasi wala na kami sabaw. Tsaka isa pa, gusto ko magigop ng sabaw na mainit-init. Kaya tayo, guys, panga. Ay! Mama, ma! Manamnam. Masarap siya kung haluan siya ng ano, tanglad sana. Sarap. Ang sarap. Mas masarap ka. Joke lang. Ang panghutugot pa. Ay, panghutugot pang naralang. Ito yung mata. Hiwalay na yung mata eh. May camera dito sa kabila. Pang kabilang, ano, ito naman, kabila naman. Grabe. Napaka-trying hard ko maging vlogger. Suportahan niyo nga ako, guys.
Matindi. Sabaw pa lang ulam na. Ulo. Sarap ng mata. Meron pa pala isang mata o dalawang mata pala yung mata. Namnam. Para siyang kamukha ng bangus. Pero, mas malalaki siya sa bangus. Alam mo yung isda na nakukuha sa mga ilog, sapa, papaitan. Malaki siyang ganun. Dito sa Taiwan, uso ito ngayon. Ngayong winter. Magbilis yung si boss. Inilan ako. Alam mo kasi nila mahilig ako sa ulo ng isda. Ulo yung binili. Sa tanghali kasi, ako lang kumakain. Wala yung anak. Sa gabi, nandito siya para kumain. Tapos bago umuwi sa kanila. Bahay nila. Bahay niya. Nahihinain lang dito pag gabi. Para makita si nanay niya. Tapos sa gabi, dalawa na naman kami ni Ama maiwan dito. Sa kabilang bahay, kung saan ako nagluluto, walang tao. May sarili kaming bahay ni Ama. Ito. Work namin. Dito, pag nagtrabaho ka, caretaker yung tawag dito sa akin, tulad ko, na isa lang yung alaga na sa loob ka ng bahay ng employer mo. Sa pag ano naman, maraming yung alaga mo, iba na yun. Iba rin ang salary nun. Yung parang factory ang rate niya. Pero kami, iba rin, mas mababa. Mas mababa, pero 24/7 ang trabaho. Yung mga nasa alagaan ng mga elderly, may day off sila every week. Parang factory. Dahil, ganito yung naging kapalaran natin. Dapat sa farm ako magtatrabaho. Eh, hindi na ako tinitawan ng mga anak ni Ama at sobrang bigat ni Ama. Walang may magbuhat. Hindi ba kayang buhatin? Ako lang talaga. Pangatlo na kasi ako na nag-alaga sa kanya. Na inayawan kasi siya. Kasi nga, sobrang bigat. Tapos, ako lang. Hindi na rin ako umalis. Sige na lang. Alam mo, kung para sa'yo, para sa'yo. Maraming beses na akong nagtatangkang umalis dito para magtrabaho sa farm. Ewan ko ba, bakit hindi pa rin ako nakakalis hanggang ngayon. Kaya parang napagod na lang ako mangarap na magtrabaho sa farm. Sinabi ko na lang na kung para sa'yo, sige. Kung hindi para sa'yo, di wag, di ba? Yun lang yun. Mabait naman yung mga anak niya. Hindi naman ako pinapabayaan sa pagkain. Maganda lang sa ganitong trabaho, libre ang kain. Libre ang tubig, ilaw, kuryente siyempre, pagkain. Kapag trabaho sa mga factory, may bayad dyan, may bayad ang boarding house,
Pagkain, kuryente, tubig, may bayad dyan. Panalo lang ang, pag nasa factory ka magtrabaho, panalo ka kapag may overtime ang company. Kapag sakto-sakto lang, ako. Kasi may kaltas eh. Sarap guys. Sarap ng sabaw. Naninilaw-nilaw ang sabaw. Naninilaw-nilaw. Nilagyan ko siya ng sibuyas na puti. Tapos luya. Halo na. Sarap magkain. Pag may sabaw ang ulam. Pagkatapos ng kain, pasok na yung mga pinagkainan namin. Tapos, matulog na. Ano ba naman ang hindi high blood din sa ganyang trabaho? So, Paula, excuse me.